DZXL 558 Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, ang residente ng Mindanao kinalma sa balitang lalala pa ang power shortage sa rehiyon dahil sa status ng Pulangi Hydropower Plant. Our expectation is the distribution utilities to nominate the contracted supply from another generating company in order to complement yung supply natin sa kanila. Yung mga nagsabing may palakasan daw sa Bureau of Customs, hinamong maglabas ng ebidensya kaugnay sa oil smuggling. Mas maganda kung itutoy niya, no, para malaman natin kung yun nga nasa nilamagmanan. No? Dahil sa amin, wala namang untouchable sa amin. As long as merong ebidensya, talagang kakasuhan namin. Pagkalas nilipa Archbishop Ramon Arguelles sa PPCRB dahil daw sa tila pagiging kasangkapan na ng COMELEC ang nasabing election watchdog. Mukhang ang PPCRB nagiging tool ng COMELEC rather than the tool of the church in order to help in the good, yung credible election. Metro Manila at ilang lugar sa Luzon nakaramdam ng pagyanig, magnitude 5.4 na itala sa Aurora Province. Yung lindol po ay nanggaling sa may bandang Aurora kaninang alas 10:27. Balitang pangkalakalan, investment at turismo sa San Fernando City, La Union, lumago. At abroad, patay sa pagbaha sa Argentina, patuloy sa pagtaas. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Ang nagawa sa Kongreso, nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. May pagkain kami Kay Mrs. Hanep buhay na ang buhay. kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. Third floor, Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Mga sabota sa kasyuhan, di yan pwede kay Enrile. Mga kontrado ng ilan, di yan pwede kay Enrile. Di na tayo manalo mga Enrile tayo maasahan. Presyong tapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado. Number 12 sa balota. Oska, kay Jack Political Enrile. advertisement paid for Jack Enrile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saang presinto ka bumoto? Kasama, bilang na ang mga araw. 39 days na lang eleksyon na. Mga platapormang paulit-ulit na ginagamit, paulit-ulit din kayang sasabit. 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Iilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po na Webes ngayon na 4 Abril 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo po'y live na live sa DXPR 603 Aramen Pagadian, DYWC 801 Aramen Dumaguete, DYHB 747 Aramen Bacolod, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro. Live din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. RMN
Kinalma ngayon ng National Power Corporation ang mga residente sa Mindanao kaugnay po sa pagsasailalim sa preventive maintenance status na isa sa 3 generating unit ng Pulangi Hydropower Plant sa Maramag, Bukidnon. Sa interview ng RMN kay Napocor spokesman Attorney Romero Pasilan, sinisikap nila na matapos po ang maintenance check sa Generating Unit 3 bago ang 30 days period. Napatid na nagsimulang isailalim sa maintenance check ang Unit 3 noong Abril 2 at target nila na matapos ito bago ang Mayo 2 para na rin sa nalalapit na halalan. We're trying to exert all possible efforts na matatapos yung maintenance services even before the scheduled 30-day period. Kasi ang approved naman dyan is 30 days. Bale, nag-start yung PMS last April 2, April 1 or April 2, matatapos ang 30 days after. But we are trying our best to ensure na matatapos yung mga activities even before May 2. Sinabi din ni Pasilan na kung may kakulangan sa supply ng kuryente sa Mindanao, maaari namang kumuha ang mga distribution utilities sa iba pang generating companies. Our expectation is for the distribution utilities to nominate their contracted supply from another generating company in order to complement yung supply natin sa kanila. Otherwise, pag hindi nila i-nominate yun, talagang kukulangin yung isusupply nila sa kanilang franchise area. Ngayong araw, nasa 1,184 megawatts ang kabuuan pong pangailangan para masuplayan ang buong Mindanao. Ngunit nasa 1,077 megawatts power system capacity lamang ang kayang maproduce. Hinamon ngayon ni Bureau of Customs Commissioner Rufy Biazon si Fernando Martinez, chairman ng Independent Philippine Petroleum Companies Association, na pangalanan ang sinasabi nitong kumpanya ng langis na hindi nila magalaw. Batay sa pahayag ni Martinez, meron naman isang malaking oil station sa Maynila na untouchable sa mga otoridad dahil malapit ang may-ari dito kay Pangulong Noynoy Aquino at Energy Secretary Jericho Petilla. Sa interview ng RMN kay Biazon, mas magandang tukuyin ni Martinez ang nasabing oil station upang malaman nila kung isa ito sa kanila ngayong minamanmanan. Sa ngayon anya ay may mga listahan sila ng mga grupo, personalidad at kumpanya na minomonitor dahil sa pagkakasangkot sa oil smuggling. Binigyan din ni Biazon na walang palakasan sa Bureau of Customs. Batas ay makahanap sila ng matibay na ebidensya ay hindi nila ito sasantuhin. Mas maganda kung itutoy niya, no, para malaman natin kung yun nga nasa minamanmanan, no? Dahil sa amin wala namang untouchable sa amin, as long as merong ebidensya, talagang kakasuhan namin, tutulungin namin. Importante lang naman talaga yung solid evidence. Marami kasing mga bali-balita kung saan-saan, nababanggit mga pangapangalan, mga kumpanya-kumpanya, no? Pero ang importante kasi yung ebidensya. Sa amin, ako, bukas na bukas po ako, basta merong informasyon, tinatanggap ko po yan at yung pinapasiyasat na. At titiyakin ko, wala palakasan dito sa bagay nito. Upang maiwasan ang oil smuggling, ipinatupad na rin ang pagbabayad ng buwis sa mga imported na langis na nasa loob ng Freeport Zone. Inihayag naman ngayon mga kasama ni Liparch Bishop Ramon Argelies na may agam-agam sila sa kredibilidad na Empire's Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB bilang isang citizens arm ng Commission on Elections. Sa interview ng RMN kay Argelies, nagdesisyon itong kumalas na ang Archdiocese ng Lipa dahil sa mukha nagiging kasangkapan na ng COMELEC ang PPCRB. Partikular pong pinunto ni Argelies ang pagkampi ng pinuno ng PPCRB sa mga butas ng COMELEC ngayong halalan at ang pagiging miyembro ng Board of Directors na opisyal ng COMELEC sa kanilang grupo. Mukhang ang PPCRB nagiging tool ng COMELEC rather than the tool of the church in order to help in the good, yung credible election. So medyo hindi yata maganda yon, including the fact that some former COMELEC officials na I think their names are not very clean regarding sa mga ginawa sa COMELEC ay nagiging mga members ng aming Board of Directors ng PPCRB. Ngunit ang talagang nagtulak sa kanila para kumalas na ay ang pagpayag po ng PPCRB na ipasa kaagad sa National Office ng COMELEC ang port copy ng election returns na hindi nila nakikita. Ang talagang sa akin ay yun ay the straw that broke the camel's back. Ay kuwan yung sabi yun daw, PPCRB, yung fourth copy na kami ang kukuha ay sasubmit agad sa national office without our even knowing what is the content.
Sa kabila po ito, tiniyak ni Argelies na magtatrabaho pa rin sila para magkaroon ng credible at maayos na halalan sa Batangas sa Mayo 13. Nilinaw din ang Arsobispo na hindi ito paninindigan ng buong CBCP. Una ng kinontra ni PPCRB Chairman Henrietta de Villa sa interview rin ng RMN na nasabing panatang ni Argelies. Hindi namang hindi makikita yung laman noon kasi yung mga volunteers nila ay na nagbabantay doon sa polling place, titignan kita ng BEI bawat isa dun sa mga ERs na yon at saka in fact pipirmahan ng poll watcher nila, yung poll watcher ng PPCRB, poll watcher ng majority political party, poll watcher ng minority political party, kaya hindi na masasabi na hindi nila nakita. Sinali pa Archbishop Ramon Argelies at PPCRB Chairperson Henrietta de Villa sa interview ng RMN. Naitalaho ang magnitude of 5.4 na lindol sa Aurora Province kanina alas 10:27 ng umaga. Ito ang kinumpirma ni PHIVOLCS Director Renato Solidum kung saan naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang kay Director Solidum, nakapagtala rin ng Intensity 3 sa lungsod ng Quezon at Mandaluyong, habang Intensity 2 sa Tarlac at Baguio. Sa ngayon, wala pa namang naiulat na pinsala ang naturang pagyanig. Yung lindol po ay nanggaling sa may bandang Aurora kaninang alas 10:27 at ito ay naramdaman sa dito po sa Quezon City ang estimated intensity 3 at ang magnitude po na initial estimate natin ay magnitude 5.4. Si PHIVOLCS Director Renato Solidum sa interview ng RMN. At sa kaugnay na balita, yung trabaho po ng empleyado sa Kongreso ay nantala dahil sa lindol. Kasama natin sa Balita Live, Conde Bata. RMN Report! Bahagyang naantalang ang trabaho ng mga empleyado dito sa Batasan Complex matapos maramdaman ng Intensity 3 na lindol kaninang pasado alas 10 ng umaga. Nagsibabaan kasi itong mga empleyado mula sa mataas na palapag ng gusali ng Batasan kung saan nakaramdam umano sila ng pagyanig sa kanilang mga opisina. Agad din namang bumalik sa kanilang mga tanggapan ng mga empleyado matapos ang paglindol. Tiniyak naman dito ni Public Relations and Information Bureau Executive Director Maria Bernadette de la Cuesta na maayos naman ang lagay ng mga empleyado at wala namang pagpapanik sa mga ito. Sa umpisa pa lamang kasi ng 15th Congress ay agad na nagsagawa ng earthquake drill at fire drill ang House Secretariat bilang bahagi ng Emergency Preparedness Program ng Kongreso. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Yung mga Pinoy na apektado ho ng gulo pa rin sa Sabah ay mas lumobo. Sama natin sa Balita Live, Drea Mamoga. RMN Report! Patuloy ang paglubo ng bilang ng mga Pinoy na naapektuhan ng conflict sa pagitan ng mga taga-suporta ni Sultan Jamalul Kiram III at Royal Malaysian Police sa Sabah sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Nasa 5,058 ng mga Pinoy na tinaguri ang displaced person na kung saan 2,107 rito ay mga bata. Samantalang patuloy pa rin nasa iba't ibang kulungan sa Tawi-Tawi ang 38 Royal Sultanate Forces na nahuli na noong isang buwan dahil sa mga kasong paglabag sa election gun ban at inciting to war na nauwi nga sa Sabah standoff. Ang mga ito ay nasa kustudiya na ng PNP sa Tawi-Tawi sa Camp 1, Bagluyan, habang ang iba ay nasa Philippine Navy Camp sa Bato-Bato, bayan ng Panglima, Sugala. Kasama mo sa NDRRMC Headquarters, Rhea Mamungkay, RMN. Radyo mo nationwide. Pagtanggap naman ng intern, hindi sakop ng appointment ban ayon sa palasyo. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report! Dinino ng Palasyo ng Malacanang na hindi saklaw ng COMELEC ban o appointment ban ang pagtanggap ng mga interns para sa mga summer jobs sa pamahalaan. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacierda, ito ang binigyang linaw at tiniyak ni Labor Secretary Rosalinda Baldos. Sinabi ni Lacierda na kailangan lang ng COMELEC ay isumite ang pangalan ng mga trainees na magtatrabaho sa ilalim ng Special Program for Employment for Students. Matatandaan kasi na ang appointment ban ay ipinatutupad ng COMELEC ngayong panahon ng halalan upang hindi ito magamit para sa kampanya ng isang kandidato o partido. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Leo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Yung aktres na si Solen Yusuf, kinasuhan ng tax evasion. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report!
Ipinagharap nga ng tax evasion case ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice ang aktres at model na si Solen Yusuf dahil sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Ayon kay BIR Commissioner Kim Menares, noong 2011 ay kumita si Yusuf ng 13.38 million pesos, ngunit sa investigasyon ng kawanihan ay 6.73 million pesos lamang ang kanyang idineklarang income tax return. Taon nito ay aabot sa 3.6 million pesos ang tax liability na inahabol ng pamahalaan kay Yusuf. Kasama rin sa kinasuhan ang accountant ng actress sa si Teofilo Magno Jr. dahil sa sinatipikahan nito ang financial statement ni Yusuf sa kabila ng maling entry sa isang paggabag sa Section 257 ng National Internal Revenue Code ng 1997. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZX 558, Angel Warquilio, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ibang balita muna tayo, bumaba ng tubig sa mga dam sa Luzon dahil sa nararanasan tag-init. Pero sa interview ng RMN kay Pag-asa Hydrologist Richard Orindain, kinumpirma nito na hindi pa naman umabot sa critical low level ang tubig sa mga dam sa Luzon. Sa yunaan yan, level ng tubig sa Angat Dam ay nasa 206.42 meters. Mas mataas po sa critical low level na 180 meters. Sa Ambuklaw Dam naman ay nasa 748.48 meters. Mas mataas sa low level na 697 meters. Ang Binga Dam nasa 570.21, mas mataas ng unti sa 555 critical low level. At sa San Roque Dam nasa 240.72 kumpara sa 225 na mababang level. Kasabay niyan mga kasama, tiniyak po ni Orindain na hindi pa naman mababawasan ang supply ng kuryente sa Luzon dahil wala pa hong maabot sa critical na mababang level ng tubig sa nasabing dam. Unti-unti na rin niyang tataas ang tubig sa mga dam dahil inaasahan nilang may pag-ulan na sa kalagitnaan ng Mayo at Hunyo. Sa ngayon po, yung sa Luzon natin, sa ngayon po, hindi pa rin po bababa ang supply ng kuryente nito kasi malayo pa rin po tayo sa critical low level. In-expect natin na ang onset ng rainy season is middle of May or hanggang first week ng June. Ang expected namin na level ng Angat dito, pagdating ng katapusan ng May, magiging 292. So hindi pa siya abot sa critical low level. Pag-asa Hydrologist Richard Orindain sa interview ng RMN. RMN Nationwide Report. Yung Chief of Police ng Butuan gustong palitan sa pwesto. Kasama natin sa balita live, Ramil Banges ng RMN Butuan. RMN Report. Unti-unti nang lumalambot si Butuan City Mayor Gio Amante at pinakinganda ang malakas na panawagan ng publiko na palitan na ang kasalukuyang City Director ng Butuan City Police Office dahil sa naging inutil ito sa pagsugpo ng napakaraming kaso ng hold-upan sa Butuan. Kung matatandaan na kahit sa sunod-sunod na hold-upan, buo pa rin ang tiwala ng alkalde kay Senior Superintendent Nerio Bermudo. City Director ng Butuan City Police Office kaya si Mayor Amante tuloy ang nabatikos dahil sa pagtiwala nito kay Colonel Bermudo na wala namang nagawa. Pinakamalaking kaso ng robbery ay nangyari sa harap mismo ng BDO, isang bangko kung saan kalahating milyon ang natangay ng mga suspect mula sa biktimang contractor ng Robinsons Mall. Sinundan pa ito sa isa pang insidente sa may Enterprise Bank kung saan malapit lamang sa isang police assistance center. Kaya panawagan ng publiko kay Mayor Amante, di na magpaligoy-ligoy at sibaki na sa pwesto si Colonel Bermudo. Kasama mo sa RMN Butuan, Ramil Banges, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Samantala, mga kandidato po na lokal na LP at NPC umarangkada sa nilang pangangampanya. Sama natin sa balita si Waway Belen ng RMN at Pagadian. RMN Report. Kanya-kanyang gimmick at paraan ng pangangampanya ng mga kandidato ang nasasaksihan na ngayon ng mga kabaranggayan dito sa syudad ng Pagadian at mga bayan ng Zamboanga del Sur. Kahapon ay idinaos na rin ang Grand Proclamation Rally ng Nationalist People's Coalition o NPC sa pangunguna ni incumbent Governor Antonio Cirillas na nag-iisang kandidato sa pagkagobernador matapos ma-disqualify ang kanya sanang katunggali na si former Dapitan Mayor Dominador Halosos. Gaya ng mga nakaraang eleksyon ay naging mainit naman ang pagsalubong ng mga tao
sa dalawang partido na nangangampanya sa kanila at patuloy na namimili kung sino ang karapat-dapat nilang iboto ngayong buwan ng Mayo. Nagpaalala naman ang kapulisan sa publiko na maging mapagmatyag sa mga kandidatong lalabag sa mga alituntunin ng COMELEC at sa ipinatutupad nilang gun ban. Kasama mo sa RMN DXPR Pagadian, Waway Belen, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Buong bansa isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tensyon sa Korea. Nakatakdahong makipagpulong ang mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Foreign Ministry ng South Korea ngayong araw upang pag-usapan ang banta ng North Korea na nuclear strikes. Layo nitong paghandaan ng mga susunod na hakbang tulad ng posibilidad ng pagtaas ng alerto sakaling lumalaho ang tensyon doon. Sa ngayon, nasa alert level 1 pa rin o heightened alertness ang Pilipinas sa South Korea na nakahulugan na magiging mapagmatyag ang mga OFW sa pangyayari ho doon. Kasabay niya na ipinawi naman ng embahada ang pangamba ng mga kababayan sa Pilipinas na may kamag-anak sa South Korea dahil normal pa rin na niya ang sitwasyon doon habang patuloy ang paghahanda naman ng gobyerno para sa kaligtasan ng mga OFW sakaling lumalanga ang tensyon. Tensyon sa Korea. Mga kasama, ang Department of Justice ay kinumpirma po ang hold departure order laban kay Delphine Lee. Sama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Kinumpirma nga ni Prosecutor General Claro Arellano na nagpalabas ang hold departure order ang mababang hukuman sa Pampanga laban sa may-ari ng Globashatic na si Delphine Lee. Ang kautusan laban kay Lia sa 4 na iba pang sangkot sa kasong syndicated estafa, bunsod ng housing scam na kinasangkutan ng Globashatic ay inisyu ni Judge Ami Faith Fidel Reyes ng Branch 42 ng Pampanga Regional Trial Court. Kabilang sa mga saklaw ng hold departure order ay ang anak ni Lee na si Dexter, mga opisyal ng Globashatic na sina Cristina Sagun at Cristina Salagan at mga opisyal ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund na si Alex Alvarez. Ayon sa korte, mas binigyan ito ng bigatang public interest at public welfare ng sangkot sa kaso ng Globashatic kaysa sa constitutional right to travel ang mga akusado. Ang syndicated estafa laban kay Lee ay isang non-bailable offense. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Posibleng pagtakbo ni Chris Aquino bilang Vice President, hindi ikinaalarma. Sama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Hindi nga ikinaalarma ng dalawang senador na posibleng tumakbo sa pagka-vice presidente sa 2016 elections ang napabalitang posibleng pagkandidato sa nasabing posisyon ni Presidential Sister Chris Aquino. Ayon kina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senator Francis Chis Escudero, malayo pa ang 2016 elections kaya't maaga pa para ito ay pag-usapan. Ayon kay Estrada, marami pang maaaring mangyari bago ang 2016 elections, pero kung sakaling totoo ang nasabing balita, sinabi ni Estrada na napakapopular at may karisma si Chris Aquino kaya't pwede itong kumandidato. Di naman ni Escudero karapatan ni Aquino na pumasok sa larangan ng politika kung gugustuhin nito. Paliwanag pa ni Escudero karapatan ng sino man na kumandidato para sa isang posisyon sa gobyerno basta't ito ay nasa tamang edad, natural born Filipino at may kakayahang bumasa at sumulat. Sina Estrada at Escudero ay sinasabing nagbabalak tumakbo sa pagkapangalawang Pangulo sa 2016 election. Kasama mo sa Senado para sa PCXL 558, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Pupulungin ngayong araw mga kasama ng Komisyon ng Eleksyon sa mga katawan ng Smartmatic at Dominion Voting System upang maplansya ng issue hinggil sa source code na gagamitin sa mga PICOS machines. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, babalang kasi na nasabing dalawang kumpanya ang final details ng kanilang kasunduan. Ang Dominion Voting Systems ay siyang nagmamayari po ng source code na nagpapatakbo sa mga PICOS machines. Alinsunod sa Automated Elections Act, obligado ang COMELEC na buksan sa mga partido politikal at mainteresadong grupo ang source code para ma-check ang kredibilidad ng resulta ng halalan. Pinalmaho ng Department of Health ang publiko sa panibagong bird flu virus na H7N9. Kinumpirma ni Dr. Lyndon Lee Suy, ang hepe ng Emerging and Re-emerging Diseases ng Department of Health, na wala pang naitatalang kaso ng human-to-human transmission. Napatid na makapagtala na ng 3 kumpirmadong kaso ng naturang bagong sakit sa China, kung saan 2 pa rito ang unang namatay. Bukod pa sa panibagong 4 na tinamaan naman ng virus na pawang nasa critical ding kondisyon.
Sa ngayon, inaalam pa ho ng DOH kung saan galing sa ibon, baboy o sa mga tao ang nasabing virus. Kung saan hindi pa rin malinaw sa ngayon kung mutation ba o bagong uri ng mikrobyo ang bagong uring ito. Na bird flu virus. Nilinaw ni Soy na bagamat wala pang kaso sa bansa ng H5N1 na tumama noong 2003 at panibagong H7N9, dapat maging alerto at maging maingat pa rin ang publiko dahil andyan anya ang banta. RMN News Negosyo. Mga kasama, na itala po ang paglago ng mga pribadong pamumuhunan at turismo sa San Fernando City, La Union. Ayon sa National Economic and Development Authority sa Ilocos, yung mga pribado pong pamumuhunan ay tumaas mula sa 4.22 billion pesos sa 5.83 billion pesos noong nakaraang taon o kay 38.4% na paglago. Ang positibong pagunlad noong nakaraang taon ay dahil sa pagpapataas ng pagninegosyo sa larangan ng paggawa o konstruksyon, produksyon ng tabako at industriyang pang-agrikultural. Base sa record ng NEDA, ang pribadong pamumuhunan sa rehiyon ay nahigitan na ang 15% target na nakasad sa Regional Development Plan ng lalawigan. RMN News Abroad. Nadagdagan pa ho ang mga nasaway sa nangyaring pagbaha sa lugar na pinagmulan ni Pope Francis I o ni Pope Francis, ang Argentina. Hindi bababa sa 41 mga namatay habang 1,500 naman ang individual na inilikas sa biglang pagbaha sa La Plata sa Buenos Aires. Ayon kay Provincial Governor Daniel Scioli, ilan sa mga namatay ay nalunod, yung ilan naman na kuryente. Sa loob lamang ng 2 oras, umabot na sa 304 na millimeters o 12 hanggang 16 na pulgada ang rainfall o pagbagsako ng ulan dun sa La Plata at karatig lugar. Binisita na ni Argentine President Cristina Fernandez ang mga lugar na binaha at tiniyak na magpapadala ng mas maraming pulis para maiwasan ang nakawan sa mga bahay na pansamantalang iniwan. Radyo mo Nationwide. Live na live mga kasama mula po sa RMN News Center dito sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig muli ang numero 1 RMN News Nationwide Extended Version ngayong Webes ng tanghali, April 4, 2013. Sa mga nasa Davao karon, susunod na diyan si kasamang Merly Comidoy sa RMN News Diretso Balitang Davao sa numero 1 muli, DXDC 621. At tuloy po ang aming panyayang panoorin ang pagbabalita namin ngayong 12 ng tanghali. Sa YouTube, syempre ho yan, itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama niyo po sa serbisyo publiko ako si Buddy Oberas at Weng de la Peña. Dito pa rin makasama sa tahanan po na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, Radyo mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:29.